1 milyong sundalo na ang nalalagas at pagkawasak ng maraming mga armas pandigma ng Russia ay tuluyan na siyang iniwan ng China. Ayon sa mga ulat mula sa iba't ibang international sources, unti-unti nang binabawasan ng China ang kanilang aktibong suporta sa Russia, lalo na sa aspeto ng militar. Sa halos 2 taon ng pakikipagkalakalan at pagpapadala ng mga dual-use goods tulad ng microchips, heavy machinery at iba pang teknolohiyang maaaring gamitin sa paggawa ng armas, ilang malalaking bangko sa China ang nag-anunsyo na ng paghinto sa direktang transaksyon sa mga institusyong pinansyal ng Russia. Ito'y matapos magbanta ang NATO at European Union o EU na bibigyan nila ng secondary sanctions ang mga kumpanyang Chino na patuloy na nakikipagnegosyo sa mga kumpanyang Ruso na may kaugnayan sa militar. Ayon sa mga analyst, hindi ito simpleng pagputol ng relasyon, kundi isang strategic retreat. Alam ng China na malaki ang nakataya sa kanilang ekonomiya kung tuluyang tatamaan ng sanctions mula sa Estados Unidos, Europa at EU, lalo't malaking bahagi ng kanilang export market ay nakabase sa kanluran. Dahil dito, pinili ng Beijing na iwasan ang tuwirang pagbibigay ng lethal weapons o tulong na malinaw na makikita bilang direktang pagsuporta sa kampanya ng Russia laban sa Ukraine. Para sa Moscow, ito'y malinaw na dagok sapagkat isa ang China sa pinakamalakas na pinagkukunan ng teknolohiya at ekonomiyang suporta simula nang ipataw ng kanluran sa kanila ang malawakang sanctions noong 2022. Ngunit para sa Beijing, mas mahalaga ngayon ang pag-iwas sa pagkakahiwalay sa pandaigdigang merkado kaysa pagsuong sa isang digmaan na hindi naman sa kanila. Sa madaling sabi, sa harap ng tumitinding banta mula sa NATO, mas pinili ng China na umatras ng kaunti, isang hakbang na magpapayanig sa geopolitical balance sa gitna ng digmaan sa Ukraine. Ang China ay isa sa mga bansa na may malalakas na mga armas at maraming sundalo na kilalang kaalyado ng Russia. Ayon naman sa mga report, ilan sa mga drones na ginamit ng Russia sa unang pagsalakay nila sa Ukraine noong February 2022 ay nagmula sa China na nagpapatunay na sinusuportahan sila nito ng mga armas. Noon na rito may lumabas sa video na may mga bansa na tulad ng Dagestan, Colombia, Kenya, Ghana at China na nahuli ng Ukrainian forces na nagsabing sumama na sila sa mga sundalo ng Russia laban sa Ukraine.